Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Goshen PH, shoutout kay Reven Beat. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kung hindi maawa si Ma sa mga taksil. Malamig na sabi ni Manan. Ha. Sa sandaling sinabi niya ito, si Deputy General Zuo at ang iba pa ay agad na tumawa. Manan Feng, give you face. Commander ang tawag sa'yo ng nanay niya. Kung hindi mo pagmumukhaan, tanga ka. Ikaw lang, huwag kang maawa sa mga tauhan ko. Utot ka ng nanay niya. Lumabas ka at tingnan mo kung gaano karaming tao ang akin sa East Gate. Galit na galit si Manan Feng nang marinig niya ang mga salitang, taksil ka, pinamunuan mo ang kaliwang hukbo upang tumakas. Bakit hindi ko sabihin na tanga ka? Kung walang sapat na tao, pwede ba akong magyabang sa dispatching building? Nag-aalalang sinabi ni Zhang Jiang, Commander, malamang na ang lalaking ito ang nang-ambush noon pa man. Habang ang aking mga sundalong nasa kanan ay nagbabantay sa lungsod, gumawa siya ng mga lihim na hakbang upang kontrolin ang aking mga sundalong nasa kanan. May matalinong tao. Marahan na napangiti ang kaliwang Deputy General. Ang leader ng alyansa at ako ay nagtitiwala sa iyo at ibibigay ang mga kaliwang sundalo ng silangang tarangkahan sa iyong utos, ngunit ganito ang pakikitungo mo sa aming tiwala. Liu, tao ka pa ba? Malamig na nagmura si Manan Feng. Dahan-daang inilabas ng kaliwang Deputy General ang kanyang tenga at puno ng pang-aalipusta, malalaman ko lang kung ako ay isang tao na buhay. Sa kabaligtaran, alam kong ikaw Manan Feng ay maaari lamang maging isang multo. Gamit ang kanyang kamay, ang kaliwang Deputy General ay agad na sumugod sa bahay at pinalibutan sina Manan Feng at Zhang Jiang. Si Manan Feng ay nagbigay ng isang mapait na ngiti, isinasantabi ni Ma ang buhay at kamatayan mula nang siya ay maging isang sundalo. Ano ang takot sa kamatayan? Gayunpaman, nakalimutan kong sabihin sa iyo na kahit na namatay si Ma, tiyak na namatay siya sa larangan ng digmaan, hindi sa kamay ng mga taksil na katulad mo. Matigas ang bibig ng patay na itik. Halika, patayin mo si Manan Feng para sa akin. Ang kaliwang Deputy General ay nagbigay ng malamig na inumin, at ang mga sundalo sa likod niya ay magsisimula na. Titingnan ko kung sino ang maglakas loob na gawin ito. Sa sandaling ito, biglang dumating ang isang panunuya. Sa takot, dahan-daang lumabas si Han Sanchen sa kurtina sa gilid. Nang makita nila si Han Sanchen, isang grupo ng mga tao ang mas natakot. Alyansa leader. Bakit? Ako pa ba ang pinuno mo? Magiliw na ngumiti si Han Sanchen. Agad na pinagpawisan ang kaliwang Deputy General, at gusto niyang magrebelde, ngunit iyon ay sa harap ng kawalan ni Han Sanchen. Ngunit ngayon ay nasa harap niya si Han Sanchen, paano siya hindi matatakot? Subordinate, sabik na sabik siya na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Malamig na ngumuso si Manan Feng, Liu Zuo, Deputy General, binigyan lang kita ng pagkakataon. Hanggat nangako kang babalik sa iyong orihinal na posisyon at gagawin ang sarili mong mga bagay, kaya kung umarte na parang walang nangyari, pero nakakaawa ka. Walang magawang umiling si Manan Feng. Isang bakas ng sorpresa ang sumilay sa mga mata ni Deputy General Liu Zuo, ngunit ito ay naging lahat ng mapanlinlang. Ngayong natapos na ang mga bagay, wala ng paraan, mga kapatid, ano ang magagawa niya pagdating ni Han Sanchen? Nakontrol na natin ang silangang lungsod. Hanggat may kaguluhan dito, sasalakayin ng mga tropang pangkubkob sa labas ang lungsod, kaagad, at pagkatapos ay mamamatay ang kanilang gang ng walang lugar na malibing. Talaga, kung sa tingin mo, maaari kang pumunta sa dingding at tingnang mabuti. Ngayon, nasaan ang pansin ng hukbong pangkubkob? Marahan na ngumiti si Han Sanchen.
Nagmamadaling inutusan ni Deputy General Liu Zuo ang mga sundalo na siyasatin ito, ngunit nang bumalik ang mga sundalo upang magulat, siya ay lubos na nataranta. Nasa labas pa rin ang hukbo, ngunit sa oras na ito ay pabalik na ito sa lungsod, at ang lahat ay tila lumilipat sa ibang direksyon. Oo, ang pag-atake ni Ivory ay talagang ba-atak. Ang kanilang tunay na layunin ay upang maakit ang atensyon ng kalaban, upang lumikha ng pagkakataon para kay Han Sanchen na magtago sa likod ng mga eksena. Sa kasalukuyan, si Ming Yu at ang kanyang barkada ay tuwang-tuwa sa kanilang kawalan ng pagkilos. Paano nila aasahan na nagtrabaho si Han Sanchen sa lungsod? Paano? Paano nangyari ito? Blunt ka ang mukha ni Deputy General Liu Zuo. Sabihin mo sa pinuno na ang mga sundalo ay inutusang kumilos. Naniniwala akong karamihan sa kanila ay walang magawa. Kaya't ang aking mga nasasakupan ay umaasa na ang pinuno ay maaaring palayain ang mga inosenteng sundalo na iyon hanggat sila ay naglatag ng kanilang mga armas. Bulong ni Aaron ang direksyon ng hangin ni Manan. Bahagyang nag-alinlangan si Han Sanchen at tumango, dahil sinabi iyon ni Matongling, mabuti. Para sa mga naglatag ng kanilang mga armas at bumalik sa kanilang mga pwesto, hinding-hindi ko iimbestigahan ang bagay ngayon. Pagkababa ng boses, bigla na lang akong nakarinig ng tunog ng pingpong ng sandata na tumama sa lupa. Nang tumalikod si Deputy General Liu Zuo, napatulala na siya. Isa-isang itinapon ng mga sundalong nasa likuran niya ang kanilang mga sandata, nagmamadaling ibinaba ang kanilang mga ulo, at unti-unting umatras. Nandito na si Han Sanchen, at hindi mga tanga ang mga sundalo. Sa oras na ito, maaari silang mag-alis ng sandata at sumuko upang iligtas ang kanilang buhay. Natural, hindi nila ito pababayaan. Ikaw, anong ginagawa mo? Kunin mo ang sandata para sa akin, kunin mo. Napakamot ng ulo si Deputy General Liu Zuo at sinigawan ang mga sundalo. Ang mga taong tulad niya ay nag-aalsa, ang mga sundalo ang pinakamalaking kapital sa kanyang mga kamay, ngunit ngayon kahit na sila ay nagsimulang lumiko, pagkatapos ang lahat ng kanyang maingat na binalak ay mauuwi sa wala. Kasabay nito, ang dagok na kakaharapin niya ay mapangwasak. Sa kasamaang palad, walang sinuman sa mga sundalong naruroon ang nakinig sa kanya, at walang sinumang nakapulot ng mga armas. Deputy General Liu Zuo, kumusta? Mayabang ka pa ba? Malamig na tumawa si Mananfeng. Nagmamadaling tumangala, si Deputy General Liu ay nagdikit ang ngipin at sumigaw ng galit, ikaw. Ikaw, ikaw. Malamig na hinamak ni Mananfeng at tumingin sa representante general ni Liu Zuo, wala kang kabuluhan bilang representante general, ngunit sa katunayan, isa ka lamang traidor na general. Paumanhin sa pinuno ng alyansa, paumanhin para sa akin, at paumanhin sa tiwala ng mga tao sa lungsod na ito. Makikinig ang mga general. Oo, nagmamadali ang mga sumukong sundalo. Itali ang magnanakaw na liugo at pugutan siya ng ulo sa publiko para aliwin ang hukbo. Oo, sinong maglakas loob na lumapit? Itinaas ng Deputy General ni Liu Zuo ang kanyang broadsword. Sa oras na ito, wala siyang choice kundi ang lumaban on the spot. Sa harap ko, naglakas loob kang humawak ng kutsilyo at baril, hindi banggitin ang presensya ng pinuno ng alyansa, na nagpapahintulot sa iyo na maging mapangahas. Halika, putulin ang taong ito hanggang sa mamatay ng isang random na kutsilyo at putulin, ulo ng aso. Oo, ang mga sundalo ay tumingkayad upang kunin ang kanilang mga sandata, at sa sumunod na segundo ay pumunta sila kay Deputy General Zhao Zuo na may dalang kutsilyo. Nang kagatin ng Deputy General ni Zhao Zuo ang kanyang mga ngipin, maaari lamang niyang labanan ang kaaway gamit ang kanyang kutsilyo. Gayunpaman, lumaban man siya, isa lamang siyang maliit na general sa harap ng pagkubkob ng maraming tao. Ang kanyang paglilinang ay hindi makatwiran. Bigla siyang naputol dito at doon. Kung gaano siya ka-urgent, lalo siyang naputol. Sa isang sandali, ang mga paninda ay nabuksan ng 12 ng mga sugat sa pamamagitan ng random na kutsilyo, at damaloy ang dugo sa buong katawan. Ang buong tao ay miserable. Ang galit sa kanyang mga mata na kanina pa niya kinakalaban ay nauwi sa awa, parang walang magawang tanga, na nakatingin sa mga kawal sa paligid niya. Ping-pong, bigla, na may malutong na tunog, ang mahabang espada ni Liu Zuo ay biglang nahulog sa lupa. Sa susunod na segundo, bago magmuni-muni ang lahat, napaluhod siya ng may plop.
Alay, my subordinate deserve to die, my subordinate deserve to die. Please let me go. My subordinate can guarantee that from now on, I will follow your lead and be loyal. Ang Deputy General ni Liu Zuo ay mabilis na nagmakaawa at yumoko kay Han Sanchen. Niyakap ni Mananfeng ang kanyang mga kamay, kaalyado, ang pagmamartsa at pakikipaglaban ay makakatulong sa mga tao ng walang pag-aalinlangan. Sa kasalukuyan, itong magnanakaw ng asong Liu ay isa ng sospek. Iminungkahi ni Man na hindi siya dapat manatili. Bahagyang tumingin si Han Sanchen kay Mananfeng, ang ibig sabihin ni Matongling ay. Pinunasan ni Matong ang kanyang leeg at sinabing, dapat mong patayin siya bilang halimbawa. Maraming taon na akong nabuhay at namatay na kasama mo bilang adjutant, pero ganito ang pakikitungo mo sa akin. Kinain na ba ng aso ang konsensya mo? Galit na sigaw ni Liu Zuo. Malamig na hinamak ni Mananfeng, isa lang ang sinasabi ni Ma, hindi isang tao. Higit pa rito, alam mo na sinundan mo ako sa loob ng maraming taon, ngunit ginamit mo ang kutsilyo sa aking leeg. Binigyan kita ng pagkakataon, ngunit ikaw, hindi ko alam kung paano pahahalagahan. Tumanggo si Aaron at tumingin sa mga sundalo, sa larangan ng digmaan, ang utos ng commander ay ang pinakamataas na utos. Natatakot ako na hindi ko na kailangang magsabi patungkol kay Matongling. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, ganap na natarante si Deputy General Liu Zuo. Nagsisi siya kung bakit pinili niyang magtaksil, pero ngayon ano pa ang silbi ng pagsisisi. Sa isang popang sound, ang ulo ni Deputy General Liu Zuo ay bumagsak sa lupa na parang bola. Sa sumunod na segundo, bumagsak din ang walang ulo niyang katawan sa lupa. Isabit ang ulo ng kanyang aso sa tarangkahang silangan. Galit na uminom si Mananfeng. Nang inutusan ng ilang sundalo na lumaban, mahinang ngumiti si Han Sanchen, sandali. Pagkatapos ay bamulong siya ng ilang salita ng malumanay sa tainga ni Mananfeng. Agad na natigilan si Mananfeng, at ngumiti si Han Sanchen, sige, hihintayin kita. Oo. Kinawayan ni Mananfeng ang kanyang kamay at mabilis na dinala si Zhang Jiang sa labas. Sa isang sandali, ang mga commander ng Timog, Hilaga at kanluran ng mga tarangkahan ay sumugod patungo sa East Gate na may mga gwardya at kaliwat ka ng mga Deputy General, na may hawak na mga kutsilyo at baril. Malamig ang mga mukha ng mga taong ito. Sa unang tingin, alam nilang hindi sila mabuting tao. Nang makita ang pagmamaneho na ito, nadama ng mga tao sa lungsod na hindi pangalawa ang sitwasyon, at tila may mahinang pakiramdam na magkakaroon ng malaking gulo kapag oras na para mahulog sa lungsod. Ilang sandali pa, ang East Gate attack. Ang mga mantsa sa katawan at dugo ni Deputy General Liu Zuo sa lupa ay nalinis na, at pinalitan ito ng isang magandang stone table. Sa mesa, ang mga pinggan ay katanji-tangi, ngunit walang masyadong maraming pinggan, ngunit sa gitna, mayroong isang takip ng palanggana, na tila nakatikip sa ilang mga pinggan. Matandang kabayo, mahigpit ang digmaan sa kasalukuyan. Ano ang tawag mo para sabay tayong kumain? Sinabi ng pinuno ng Ziman na si Zhang Luo na hindi nasisiyahan. Tama, sa kasalukuyang digmaan, madali itong harapin. Ano ang gusto mong gawin dito? Nagalit din ang commander ng North Gate. Ang commander lang ng South Gate ang nanguna sa pagupo na may banayad ng ngiti ng walang sabi-sabi. Lahat, pagkain ang pinakamahalagang bagay para sa mga tao. Hindi nagalit si Mananfeng nang harapin ang tanong. Ngumiti siya ng malumanay at pinaupo ang tatlong commander. Nanlumo ang dalawang commander sa Northwest, ngunit kailangan pa rin nilang umupo nang walang magawa. Naupo man ang dalawang commander sa Hilagang Kanluran, mukhang hindi rin sila nasisiyahan. Ngumiti ang commander ng Southgate at sinabi, hindi kailangang mabalisa ang dalawang magkapatid. Dahil maaari akong imbitahan ni Kuya Man na kumain sa atek sa mga oras na ito, dapat ay sigurado siyang walang atake ng kalaban. Makakalma na siya. Inikat ni Zhang Luo ang kanyang mga mata at sinabing, peace of mind. Anong klaseng puso ito? Sa tingin mo ba makokontrol natin ang kaaway kung gusto niyang lumaban o hindi? Paano kung makontrol ito ni Kuya Ma? Marahan na ngumiti ang commander ng Southgate. Paano niya makokontrol, siya, hindi malay ni Commander Zeman minsan, ngunit ang mga salita ay dumating lamang sa gitna, at ang buong tao ay agad na natigilan. Bigla siyang tila may naintindihan, at biglang tumingin kay Mananfeng, matandang kabayo, hindi mo kaya.
Magiliw na ngumiti si Mananfeng, sinulyapan ang commander ng Southgate, at hindi nagsalita. Halatang napansin din ng commander ng Northgate ang iba't ibang kapaligiran at tumingin kay Mananfeng, ang mga taong nakaupo dito ay magkakapatid sa loob ng maraming taon. Kung mayroon kang sasabihin, hindi mo na kailangang itago ito. Baka naiintindihan ko ang ibig sabihin ng old ma. Gayunpaman, hindi ako sumasang-ayon. Bagaman ang pinuno ng Hanlig ay kilala tayo sa maikling panahon, siya ay napakahusay sa atin. Maraming mga armas, table task, at kahit na mga nagawa. Nabuhay at namatay ako para kay Zhou Yanshua sa loob ng maraming taon at hindi pa natatanggap ang mga ito. Ang tinatawag na tumutulo na kabaitan ay ginagantimpalaan ni Yung Quan. Tumango rin ang commander ng Ziman, oo, at ang mga naging sundalo ay dapat magkaroon ng dignidad na maging sundalo. Iniwan kami ni Zhou Yanshua noong araw na iyon, ngunit tinawagan niya siya ngayon. Paumanhin, hindi ko magawa. Malaking bagay ang kamatayan. Ang commander ng Southgate ay tumawa at umiling, ang mga tao ay pawang mga sundalo, at ang mga walang ingat na lalaki ay gayon din. Kung tayo ay talagang katulad ng commander ng kanlurang tarangkahan, hindi ba tayo talagang minamaliit ng mga tao? Ang mga tinatawag na praktikal na tao ay mga bayani. Dapat nating gawin ang pinakamahusay na paghuhusga at pagpili ayon sa sitwasyon. Pagkatapos nito, tumingin ang commander ng Southgate kay Mananfeng, at ang ibig sabihin ay halatang suportado niya ang pagsasanay ni Mananfeng. Nakangiting tugon ni Mananfeng, sinulyapan ang dalawa, ngumiti at sinabing, tatlong magkakapatid, gusto lang talaga ni Man na imbitahan ang lahat sa hapunan. Kayo, napakaraming promosyon. Malungkot na nagkatinginan ang dalawang commander sa hilagang kanluran at tumango, okay, huwag na nating pag-usapan ang anumang bagay. Dapat nating utusan ang mga tao na maghatid ng pagkain ng mabilis. Pagkatapos kumain, kailangan nating bumalik upang ipagtanggol ang lungsod. Panipi, oo, huwag mong hayaang biglang umatake ang kalaban habang kumakain tayo. Ngumiti si Mananfeng at itinuro ang mga bagay na nakatikip sa mesa, nakahain na ang mga ulam. Itong ulam lang. Sapat na ang isang ulam. Siyempre, baka pwede mo pang dagdagan. Tumango si Mananfeng kay Zhang Jiang. Sagot ni Zhang Jiang at itinaas ang takip sa mesa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!